Hello, good morning! Welcome to my channel, Tax Tutorials by Feli Guillermo. Ngayon ay November 10, 2023. Talagang tina-timing ko gumawa ng video kapag due date. Kasi yun yung time na maghahanap yung mga taxpayers ng guide ng pag-file ng mga tax types na nasa registration certificate sa BIR. Narito po ang sample ng aking Certificate of Registration. Dito na tayo sa part ng tax types, form types, filing date, filing frequency, at filing due date. Ang aking registration date kasi ay July 11, 2020. So, tuloy-tuloy lang yung filing ko. Kung inyo pong titingnang mabuti, dito sa tax types, meron akong pang-apat, withholding tax, expanded, /others. Ang tax form ay 0619E. Filing start date is July 11, 2020 kasi yan yung date of registration ko. Tapos yung filing frequency is monthly. Ang filing due date ay on or before the 10th day of the month following the month in which the withholding was made. So, ngayon ay November 10. Ang ipa-file po natin ay yung last month na transaction, yung October 1 to 31, 2023. Kung meron po tayong na-withhold or na-deduct, na-bawas na tax sa ating mga katransaction, dapat mai-remit natin on or before. So, ang deadline is on the 10th day of the following month. So, ang deadline ngayon ay November 10. Ano ba yung mga example ng withholding tax? Sa ating mga small business owners, ang common na withholding tax natin ay sa ating rental. Yun ay 5% ng ating binabayarang rent. Okay. For example, ang rent natin ay 10,000. So, yung 5% nun is 500 pesos. Yun pong i-remit natin sa 0619E at babayaran sa bangko or sa online payment channel ng BIR. Madami namang choices. Sa mga bago pa lang nagpa-register, halimbawa nagpa-register pa lang nitong October 2023 at wala pang withholding tax, wala pang transaction, last month, wala pang binayarang rent. So, magpa-file lang muna kayo ng zero transactions. Gagawan ko po kayo ng sample kasi ako din ay wala na rin akong binabayarang rental. I-open ang inyong offline EBIR form package version 7.9.4. Sa mga bago pa lang at wala pa kayong offline EBIR form, pwede nyo pong panoorin ang aking video na how to download and install offline EBIR forms package 7.9.4. Sa ngayon, 2023, yan pa po ang latest version ng ating offline EBIR form. So, kapag na-install na yan at na-open na, sundan nyo lang yung aking video tutorial sa installation. So, dito na tayo sa user interface ng EBIR form. I-encode ang tax identification number 216 or 74 738 123.
I-encode ang RDO code 044. Makikita yan sa iyong Certificate of Registration. I-encode ang line of business. Kung anong line of business ka. Nandun din yun sa iyong Certificate of Registration. Taxpayer name, last name, first name, and middle name. Kapag non-individual, yung registered name mo. Encode your registered address. Zip code, telephone number or mobile number, email address. Pinaka-importanting email address kasi dyan mag-reply ang BIR sa iyong final na return. Diyan ka makakatanggap ng tax confirmation receipt. Dito sa list of BIR forms, hahanapin natin ang 0619E Monthly Remittance Form for Creditable Income Taxes Withheld Expanded. So, makikita nyo yung mga file name, return period, date created. Yan yung mga past month ko na transactions. Okay, click fill up. Yan na po yung ating form 0619E. Dito sa number 1, the month, for the month of October 2023, ang due date ay November 10, 2023. Amended return, no. Any taxes withheld, no. Ito po ay para sa mga no transactions. Sa mga bagong register pa lang at wala pang na-withhold na taxes. Ako, dati kasi may binabayaran akong rental pero hindi na kasi ni-renew ng aking landlady, yung aming dito, contract of lease sa bahay. Kaya hindi ko na siya ma-report as rent. Okay. Click save. 0 nga lang dahil wala tayong transaction. Wala tayong amount of remittance. Okay. Click validate. Validation successful. Okay. Submit. Final copy. Click OK. Okay, yan yun para sa mga no transactions. Hintayin na lang sa iyong email address ang tax confirmation receipt. Okay. Submit successful. Pwede mong picturean para may kopya ka na nakapag-submit ka na ng iyong 0619E. Minsan kasi nadidelay ang confirmation receipt sa email. So, kung mag-follow up ka or kung wala ka pang natanggap, pwede kang mag-follow up sa contact us at bir.gov.ph. Huwag ka nang mag-file ulit. Mag-follow up ka na lang at magsasend yan sila ng confirmation. Okay? Balik tayo doon sa main screen. Para mag-file tayo ng sample ng taxpayer na meron siyang withholding tax. Ito naman pong ibibigay kong sample ng filing ng 0619E na may taxes withheld. So, na-fill upan na ang tax identification number and other details. Dito na tayo sa list of BIR forms. Sa 0619E, click fill up. Okay. Number 1, for the month of October 2023, due date November 10, amended return, no. Any taxes withheld, yes. ATC, okay na yan, automatic.
Tax type, WE. Okay. Taxpayer details, automatic na yan dahil naka-stored na yan sa kanyang memory. Okay, dito tayo sa number 12, category of withholding agent. Click private. Amount of remittance. Kanina nag-sample na ako ng ng amount of remittance na 5% of rental. Example ko lang 'yon. So, na-compute ko na. Meron na akong gross receipt na gross payment na 26,000 pesos. So, ang 5% nun is, computing ko ulit. Sandali lang, para sure. 26,000 times 5%, 1,300 ang aking taxes withheld at yun po ang aking babayaran sa BIR. Okay. Total amount of remittance is 1,300. Click Save. Click OK. Click Validate. OK. Then, submit final copy. Click OK. Mag-OK lang din sa Terms of Service Agreement. Dapat po nakakonect sa internet para makapag-submit tayo ng SIR 619E. Submit successful. Hintayin na lang din sa iyong email address ang tax confirmation receipt. Ito po ang sample tax return receipt confirmation ng ating na-file na tax returns through EBIR form. Ito yung kagandahan. Kapag nagamit ka ng EBIR form, hindi mo na kailangan pumunta sa bangko para mag-file at magbayad. Ito po, galing sa EBIR forms, -noreply@bir.gov.ph sa inyong email. This confirms receipt of your submission with the following details subject to validation by BIR. Yon, yung file name, yung tax identification number, yung form 0619E -08-2023-.xml. 08-2023 kasi yan ay tax return receipt confirmation ko ng 0619E for the month of August. Dahil sinasampulan ko lang kayo. Date received by BIR, September 11, 2023. Time received by BIR, 7:09 p.m. Okay, penalties may be imposed for any violation of the provision of the NIRC and issuances thereof. Kung napansin nyo, yung date received ko ay September 11. So, zero filing lang naman yan siya. Kaya kahit gabi pwede ko siyang i-file. Kaya yan siya September 11 kasi kapag ang due date ay nag-fall sa Saturday or Sunday, ang magiging actual deadline niya ay the next banking day or the next working day. Yan. So, hindi yan siya late. Pwede nating i-check kung sa calendar. Okay. Yon. Check natin sa calendar. Ang September 10 ay Sunday. So,
pwede pa mag-file hanggang September 11, 2023. O, ayan, nabigyan ko kayo ng tip. Kaya wag mag-alala kung hindi ka agad na nakapag-file. Basta nag-fall sa Saturday or Sunday ang due date. Sa ngayon, ang due date ng filing natin, October 2023 yung fina-file natin, sakto ngayon ang due date ay November 10, 2023. Okay guys, kung mayroong babayaran sa inyong Sir 619E, pwede kayong magbayad through Paymaya, Land Bank, Linkbiz ng Land Bank, at saka sa MYEG. Sa MYEG, pwedeng gumamit ng funds galing sa GCash. Okay, sana na may natutunan kayo sa aking video ngayon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. At sa mga nakasubscribe na, thank you so much sa inyong pagsuporta sa aking channel. Kung meron pa po kayong additional questions, pwede po kayong mag-comment below sa aking video. Or kung gusto nyo ng customized answer sa inyong mga questions, pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials by Feli Guillermo. Thank you so much. Bye!